Kaya nagtaka na dito si Aoba at nabanggit ni Saro na ayon sa nabasa niya na dahil sa daang taong pagkakatulog ng Shenzhen Iron ay tanging may busilak na puso lang ang may kakayahan na makagising dito. Ibig sabihin ay si Kochen ang napili para maging bagong magmay-ari nito. Dahil dito ay nagpasya si Aoba na isama na lang sila Kochen sa kanilang paghahanap sa mga soul fragments. Matapos nilang makuha ang bayad ng mayor ay ginamit ni Kochen ang Shenzhen Iron para alamin kung saan sila mag-uumpisa sa paghahanap. Gamit ang sasakyan nila Aoba na tinatawag na White Dragon ay wala na silang sinayang pa na oras at kaagad na bumiyahe. Habang kumakain sila ay may nadaanan silang isang tao dahilan para ma-activate ang safety brake ng White Dragon at mawalan ito sa kontrol. Matapos nilang malaman mula sa White Dragon na may tao silang nadaanan ay lumabas ng sasakyan si Shen para tingnan ito. Nang makumpirma niyang isa itong babae ay kaagad niya itong pinuntahan na nawala naman ng malay dahil sugatan pala ito. Nang ipapasok niya na sana ito sa White Dragon para gamutin ay pinigilan siya ni Aoba bilang pag-iingat na din dahil hindi pa umano nila ito kilala. Dahil dito ay nagtalo silang dalawa pero nanaig pa din ang kagustuhan ni Shen na ipasok ang babae. Matapos nilang magamot ang sugat nito ay tinanong ito ni Saro kung saan umano nito nakuha ang sugat. Ayon naman sa babae ay kagagawan nito ng nakasalubong niyang mga bandido nung sinubukan niyang tumakas sa mga ito. Dahil natatakot pa din siya na baka makasalubong niya muli ang mga bandido ay nakiusap siya kung pwede umano siyang ibalik sa Dark Canyon. Dito na din ito nalaman na doon din pala patungo sila Shen para hanapin ang soul fragment. Naipakita din ni Kochen dito ang Shenzhen Iron dahilan para pagalitan ito ni Aoba dahil wala naman umanong kinalaman pa dito ang babae. Kagad itong itinago ni Kochen at napangiti naman dito ang babae na parang alam din nito kung ano ang bagay na ipinakita ni Kochen. Pagkaalis dito nila Saro at Aoba ay dito na ito tinanong ni Shen sa pangalan nito na nagpakilala namang si Yeng. Kinagabihan habang natutulog na sila ay sinubukan ni Yeng na kunin ang Shenzhen Iron gamit ang kanyang sandata ngunit hinawi lang ito ni Kochen. May nagbukas naman ang kanilang pinto at ito pala ay si Saro kaya kaagad siyang nagkunwari na natutulog lang. Katatapos lang maligo ni Saro na nagkamali lang pala ng kwarto na papasukan. Kinabukasan ng magising sila Shen at Kochen ay nalaman na lang nila na wala na pala sa sasakyan si Yeng. Dito lang din napagtanto ni Kochen na nawawala na ang Shenzhen Iron dahil matagumpay pala itong nakuha sa kanya ni Yeng. Ipinakita dito ang dahilan bakit gustong-gusto ni Yeng na makuha ang Shenzhen Iron. Ito pala ay utos sa kanya ni Shogo na siyang pinuno ng mga bandido na bumihag sa kapatid niyang si Zien. Nalaman din niya na hawak nito ang isa sa soul fragment at ipinakita nito sa kanila kung gaano ito kalakas. Ayon kay Shogo na ang Shenzhen Iron ang pinakamalakas na divine weapon sa Star Realm at kung makukuha niya umano ito pati na din ang kapangyarihan ng God of War ay siguradong susunod sa kanya ang mga demons. Habang hinahanap nila Aoba si Yeng ay pinagsesermonan nito sila Shen at Kochen dahil alam nito na si Yeng ang kumuha ng Shenzhen Iron. Ilang sandali lang ay pinahinto ni Saro ang sasakyan nila dahil may kutob ito na nasa lugar na sila sa kinaroroonan ni Yeng at ng Shenzhen Iron. Dinala sila nito sa tinatawag na Spiderweb Cave kung saan makikita din sa mapa na nasa loob nito ang soul fragment na hinahanap nila. Matapos maibigay ni Yeng kay Shogo ang Shenzhen Iron ay nabawi na din nito si Zien. Nang lalabas na sana sila ng kuweba ay may ibang pinaplano pa pala sa kanila sila Shogo kaya hindi muna sila pinayagan na makaalis. Nilapitan ni Shogo si Yeng at dito na ginamit ni Yeng ang kapangyarihan ng kanyang singsing. Bagamat nailagan ito ni Shogo ay nagawa pa din ni Yeng na magapos ang mga paa nito dahilan para mapabagsak niya ito at mabawi ang Shenzhen Iron. Pagkasugod sa kanya ng tauhan nito ay sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Shenzhen Iron kaya napatras ito. Dahil hindi ito gumana ay ginamit niya na lang ang kanyang singsing para atikihin ito at katapos ay hinila niya si Zien para tumakbo. Nang malapit na sila sa lagusan ay nadapa naman si Zien kaya nahabol tuloy sila ng mga bandido. Sinubukan ni Yeng na atikihin si Shogo ngunit hindi na ito umubra at pagkaatake nito sa kanila ay kaagad na itinulak ni Yeng si Zien. Nilapitan naman ng tauhan ni Shogo si Zien at matapos mailagan ni Yeng ang atake ni Shogo ay iniligtas nito si Zien. Bigla naman siyang inatake ni Shogo na nagawa niyang maiwasan at nang susugod na siya dito ay ginamit ni Shogo ang kapangyarihan ng soul fragment kaya napuruhan siya. Pagkalapit ni Zien sa kanya ay sakto namang nakawala ang tauhan ni Shogo at ginamit nito ang King Kong Barrier para maikulong sila. Hindi akalain ni Yeng na may hawak din pala itong soul fragment. Hindi naman makapagdesisyon si Saro sa dadaanan nila dahil sa pagiging komplikado ng mga daan sa loob ng kuweba. Dahil dito ay nagpasya si Shen na maghiwa-hiwalay na lang umano sila at nagsama silang dalawa ni Kochen.
Makalipas ang ilang minuto na pagtakbo sa loob ng kuweba ay narinig nila ang boses nila Yang at Zian. Nakita nila ang mga ito na nakakulong pa din at muling nagdurugo ang sugat ni Yang. Susubukan na sana ni Kochen na lapitan ang mga ito pero pinigilan siya ni Shen para maghintay sa tamang pagkakataon. Pagkatanggal ng barrier ay sinubukan ni Shogo na lapitan si Zian kaya kaagad siyang inatake ni Yang. Sa galit nito ay gumanti ito ngunit mabilis itong sinangga ni Zian. Dito na nagalit si Shen at inatake si Shogo pero nagawa itong masangga ni Shogo. Sinubukan din ni Kochen na atikihin ang tauhan ni Shogo ngunit nakailag lang ito. Bigla namang may sumabog sa likuran nila Shen at ito pala ay sila Aoba. Inatake nito si Yang at buti na lang ay kaagad itong nasangga ni Shen. Aatake na sana ito ulit kaya pinigilan na ito ni Kochen at dito na nila napansin ang dalawang bandido. Nang makita ni Saro ang katawan ni Shogo ay sigurado siyang nasa loob nito ang soul fragment. Sinabihan ni Shen si Kochen na tulungan si Yang para mailabas ang kapatid nito. Ngunit pinalabas naman ni Shogo ang iba pang mga tauhan nito kaya napalibutan na sila. Pagkasugod ng mga ito ay ginamit lang ni Saro ang kapangyarihan nito at itinapon ang mga ito sa labas. Inatake naman ni Shogo sila Kochen at buti na lang ay mabilis silang nailigtas ni Saro. Ginamit ni Saro ang Sage Art na Thunderbolt from Heaven at nang gagamitin na sana ng tauhan ni Shogo ang King Kong Barrier ay inatake kaagad ito ni Aoba dahilan para mapuruhan ng kidlat si Shogo. Mabilis na binuhat ni Shen si Zian para makalabas sila dito at ibinalik naman ni Yang kay Kochen ang Shenzhen Iron. Bigla namang inatake ni Shogo si Saro kaya napagamit si Saro ng Red Flame na nasangga din nito at pagkaatake nito muli ay pinigilan na ito ni Aoba. Pagkaatake nito muli sa kanila ay sinubukan itong sanggain ng kapangyarihan ni Saro ngunit tumatagos pa din ang mga ito kaya napatras sila. Ginamit ni Aoba ang 9-nailed cannon niya kaya lumika si Shogo ng barrier mula sa mga bato. Akala ni Shogo ay nakakalamang na siya dito dahil sa mga malalaking bato sa paligid na pwede niyang gamitin. Hindi niya napansin na napapalibutan na siya ng maraming tubig at ginamit na ni Saro dito ang Thunderbolt. Katapos ay sinundan pa ito ng atake ni Aoba dahilan para tuluyan na nila itong matalo at makuha ang soul fragment. Dahil sa unti-unting pagguho ng kuweba ay kaagad din silang lumabas dito. Nang makalabas na sila Kochen ay bigla naman silang inatake ng tauhan ni Shogo na nagawang mapigilan ni Kochen. Nang aatakihin na nito si Kochen ay sinangga ito ni Shen at naglaban silang dalawa. Sinubukan naman ni Kochen na hawakan ang kalaban ngunit naikulong lang nito si Shen kaya napabitaw si Kochen at tinadyakan ng kalaban. Umatake din dito si Yang ngunit napigilan din ito ng kalaban. Katapos ay ginawa nitong mga bato ang mga kamay at tuhod ni Shen na unti-unting kumakalat sa buong katawan nito. Pinagsusuntok naman ni Kochen ang barrier hanggang sa magdurugo na ang mga kamao nito at bigla itong inatake ng kalaban. Sa kagustuhan ni Kochen na maging malakas para maprotektahan sila Shen at Yang ay muli nitong nagising ang Shenzhen Iron. Kaagad niya itong ginamit sa barrier at matagumpay niya itong nabasag. Pero mabilis siyang nanghina kaya tinadyakan lang siya ng kalaban. Sinubukan ng kalaban ang gamitin ang Shenzhen Iron ngunit lumiit ito bigla. Nang makalapit si Shen kay Kochen ay dito na ito nawala ng malay. Dahil sa pagkawala ng mga bato sa katawan ni Shen ay inatake nito ang kalaban na abala pa sa Shenzhen Iron. Sinubukan pa ng kalaban na makipaglaban kay Shen ngunit dahil sa bilis ni Shen ay hindi na ito nakaporma pa. Dahil dito ay matagumpay din nilang nakuha dito ang hawak nitong soul fragment. Kinagabihan habang sinusubukan na ni Saro na pagalingin si Zian ay nakita nito na hindi na kayang pagalingin ng Immortal's Magic ang natamong pinsala nito. Matapos itong marinig ni Kochen ay tumakbo ito palabas ng silid. Pero may naiisip pang paraan si Saro para mailigtas ang buhay ni Zian. Ito ay kailangan munang maiselyo ang primordial spirit nito hanggang sa madala nila ito sa kilala nilang kayang pagalingin ito. Pero kailangan ding isakripisyo ang kasalukuyang katawan nito at kung mapagaling na ang spirit nito ay hahanapan na lang ito ng ibang katawan. Pumayag naman dito si Yang at isinelyo ni Saro ang spirit nito sa singsing niya. Nilapitan naman ni Shen si Kochen na nagmumukmak sa labas dahil sinisisi nito ang kanyang sarili sa pagiging mahina na nagdadahilan umano kaya marami ang nasasaktan. Pero binigyan naman siya ng lakas ng loob ni Shen at ipinaalaala sa kanya na siya ang pinili ng Shenzhen Iron. Katapos ay tinawag siya ni Aoba para mailagay sa Shenzhen Iron ang mga soul fragments na nakuha nila. Nakiusap naman sa kanila si Yang kung pwede itong sumama sa kanila dahil pwede umano siyang makatulong sa kanilang misyon.